Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cram Zusi at shoutout kay The Gamer Pahardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Naramdaman ko ang kakaibang moyang at daw 12, hindi ko maiwasang tumingin sa labas ng bintana ng sabay. Nang makita ko ang diwata, itong 2 matandang baril na sumusunod sa Aaron ay nasa buong mundo, at hindi ko maiwasang mabigla sa kanyang kagandahan. Ito, masyadong maganda to, di ba? Ang daw 12 ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Moyang at ipinaalala, hindi mo ba narinig? Kung mas maganda ang isang babae, mas nakamamatay siya. Pagkatapos, tumingin si Moyang sa 2 tao at lumabas ng magkasama. Maingat na sinabi ni Moyang sa babae, sino ka? Dapat mong malaman na sila ay palaging napakababa sa mundo ng Xuanyuan, at sila ay naninirahan sa pag-iisa sa halos lahat ng oras pinakamahusay na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Sa lugar kung saan ang 3 tao ay nakatira ngayon, sila ay halos sa bundok, kung saan kakaunti ang mga tao na maaaring bisitahin. Ngunit ngayon ay biglang lumitaw ang isang kagandahan, na nagpaparamdam sa mga tao. Ako, para matulungan ka. Malumanay na ngumiti si Fairy, wala siyang iba, ito ang tuktok ng asol na prinsesa ng bundok, si Luruaxen. Tulungan mo kami. Sorry, parang hindi ka namin kilala ah. Paumanhin, hindi namin kailangan ng tulong ng sinuman. Sumimangot si Moyang, mas mapagbantay. Kailangan mo ito, at ito ay apurahan. Nakangiting sabi ni Luruaxen. Bagamat napakaamo niyang ngiti, ngunit banayad na may napakalakas na kumpiyansa sa sarili, ang mga tao ay hindi nang ahas na murahin sa kanya, at kahit na handang sumuko sa kanyang harapan. Ang ganitong uri ng paghinga, hindi pa nakita ni Moyang, ngunit kung kailangan mong makahanap na katulad, ito ay ang katawan ni Aaron na nakilala. Bilang karagdagan sa mga salita ni Luruaxen ngayon, si Moyang kaagad inihatid ang buong lakas ng tao at naglagay ng umaataking poster na walang magawa si Luruaxen, ang itinuro sa iyo ni Aaron. Ay ang pagtrato sa mga taong tumulong sa iyo sa ganitong pag-uugali, ang 3 ay natigilan at nasa sabik. Tinawagan ka ba ni Kuya Aaron para tulungan kami? Ibang ugali. Nang marinig ito, biglang itinulak ng daw 12 si Moyang, Dam, anong ginagawa mo? Gusto kong humingi ng tawad. Kumunat ang noo ni Moyang at hindi pinansin ang nakakalokong paghahambing ng daw 12. Bakit ako naniniwala na ikaw ang pinadala ni Aaron? Sabi niya, hindi, alam ko ang lahat tungkol sa iyo at dito ka nagtatago. Tsaka Moyang, kung gusto kitang patayin, madali lang. Naiintindihan mo ba? Nakangiting sabi ni Luruaxen. Nasa kanya ang space-time na talambuhay ng Xuanyuan World. Ito ay parang isang chronicle, near-record ang nangyari sa mundo ng Xuanyuan. Sa makatuwid, ito ay kasing simple ng pagtingin sa pagmamanman sa mundo upang malaman ang mga bagay na ito. Lao mo, matagal na tayong nakatira dito. Walang ibang dapat makaalam maliban sa Aaron. I think nagpadala talaga siya ng Aaron para tulungan tayo. Sabi ni daw 12. Tumango rin si Liu Fang, 3001 go, kahit na ang kaaway, ay haharapin lamang siya sa mundo, hindi tatakbo sa Xuanyuan World para hanapin ang ating problema, at tingnan mo siya, parang napakalakas.
Tumango si Mo Yang, tumingin kay Luruaksen at sinabing, mula ka ba sa buong mundo? Madaling patayin sila sa malupit na salita. Iisipin lang ni Mo Yang na sila ay mga tao mula sa lahat ng direksyon, dahil ang mundo ng Xuanyuan ay dapat bilangin ang lahat ng mga taong makapagsasabi ng mga nakakabaliw na salita sa kanila ngayon. Tumango si Luruaksen, tama na. Paano mo kami gustong tulungan? Kalsada ng Moyang. Buksan ang gate ng langit, dalhin ka sa mundo ng lahat ng direksyon, at hanapin ang Aaron, mahinang sabi ni Luruaksen. Nang marinig ito, biglang tumalon si Dao 12 sa pananabik, dadalhin mo ba kami sa mundo ng lahat ng direksyon? Si Liu Fang ay napakasaya rin, ngunit makita si Mo Yang ay malungkot pa rin, marahang hilahin ang kanyang kamay, ano ang problema? Umiling si Mo Yang, nakakaiba lang ang pakiramdam ko, paanong hindi personal na pumupunta sa amin ang Aaron? Baka busy siya. I've been a brother with him for so many years. Kahit gaano siya ka-busy, he'll find time to come here in person, kalsada ng Moyang. Gayunpaman, ang kanyang mga hinala ay nauwi sa mga hinala, ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian, dahil ang mga taong pumunta dito ay mula sa buong mundo. Kahit ayaw nila, hindi sila nahirapan. Well, sasama kami sa iyo. Tumango si Moyang. Si Moyang promise, Luruaksen Wei, bukas sa ganitong oras, pupunta ako dito para hanapin ka, handa ka na. Dahil doon, naging puting ilaw si Luruaksen at nawala sa parehong lugar. Sa sandaling umalis si Luruaksen, hindi na napigilan ng Dao 12 ang kanyang kasabikan at malapit ng tumalon. Kaiba sa kanya, napabuntong hininga si Moyang ng mahabang panahon. Palagi niyang nararamdaman na may mali dito. Ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa? Bulong ni Moyang. Sa isang lugar sa labas ng lungsod ng Feyon, sa loob ng kuweba ng hayop. Ang kuweba ay mamasa-masa at madilim. Si Chimeng, na umalis sa kuweba, ay ganap na nanghihina at walang pag-asa na naghihintay sa katapusan ng kanyang buhay. Ang orihinal na panata, na pumatay pabalik sa mundo upang mahanap ang Aaron na paghihiganti, sa kalaunan ay mabibigo lamang. Ngunit sa oras na ito, biglang puting liwanag ang kuweba, at pagkatapos, isang magandang babae ang lumitaw sa kanyang harapan. Chimeng, handa ba siyang mamatay ng ganito? The pretty woman chuckled, who are you? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ako, Lu Roshan. Nang marinig ang pangalan, nagulat si Chimeng Don, ang prinsesa sa tuktok ng asol na bundok, si Luruaksen. Tumango si Luruaksen, ikaw. Paano ka napunta dito? Ano ang hinahanap mo? Gusto ko hanapin ka. Kailangan ko lang hanapin si Feilengsheng. Naranasan mo na siya noon, at may natitira pang amoy sa kanya. Sa hiningang ito, hindi ka mahirap hanapin. Upang gumawa ng isang mahabang kwento maikli, maaari kong tulungan kang mahanap ang Aaron para sa paghihiganti, gusto mo ba? Luruaksen at Dan Dao, tutulungan mo ba ako? Hindi makapaniwala si Chimeng, okay, kaya mo, basta mapatay mo ang asong Aaron. Malamig na tumango si Chimeng. Bahagyang hinamak ni Lu Ruzin ang isang ngiting, magaan ang kamay ng isang scatter, isang puting liwanag ang agad na bumabalot sa katawan ng panaginip ni Chi at ngayon, sa buong mundo, lumilipad sa loob ng mansyon ng Panginoon ay binibilang ni Gu Sufengtian ang kanyang bunsong anak, na pinakamamahal niya sa kritikal na sandali, hindi lang pinatawad ng pamilya ni Fu si Aaron, ngunit ipino-promote din siya na maging isang general ng militar ng Zhonglang anak at nawalan ng hukbo sa kasal na ito kung hindi siya maghayganti. Anong mukha mayroon si Sufengtian sa mundo? Ang mga piling tao sa lungsod at tiyak na magbibigay sa pamilya ng isang nakamamatay na suntok sa paligsahan sa oras na ito, ang kasambahay ay sumugod, nakita si Gu Sufengtian, at nagmamadaling nagsabi, Panginoon, may humihingi ng tulong sa labas ng bahay, pinto. Sino ta? Sabi niya, ang pangalan niya ay Yehuhuan. Ikaw Wuhuan. Sumimangot si Sufengtian, the Lord of Chanho City. Anong ginagawa niya dito? Panipi, nanatiling nakayuko ang kasambahay, naghihintay ng mga tagubilin. Hayaan siyang maghintay sa bulwagan. Pupunta ako mamaya. Tumango ang kasambahay at nagmamadaling lumabas. Ilang sandali pa, si Gu Sufengtian ay nagmamadaling bumalik sa main hall mula sa training ground. Pagkapasok niya sa hall, isang lalaking nakaitim ang nakaupo sa reception chair.
Ang kanyang katawan ay natatakpan ng itim, at maging ang kanyang ulo ay nababalot ng itim na tela. Sa teorya, lahat tayo ay hindi maaaring ihiwalay sa kanilang mga ninuno. Ang mga ginagawa ni Wu Huan ay lahat ng disenteng kasanayan, ngunit ang kanyang hininga ay malinaw na kabilang sa masamang sekta. Tingnan si Gusu Fengtian na tumayo si Wu Huan. Congratulations Gusu City Lord, congratulations Gusu City Lord. Nang marinig ito, biglang nanlamig si Su Fengtian. Paano? Pupunta ba si Lord Ye sa Gusu Mansion ko para pagtawanan lang ako? Panipi, Guso, hindi mo ako naiintindihan. Hindi pagkakaunawaan. Galit na sinabi ni Gusu Feng, ngayon sa mundo ng lahat ng direksyon, sino ang hindi nakakaalam na ako ay dumanas ng malaking pagkawala sa Fujie? Pumunta ka para batiin ako sa oras na ito. Hindi ito pangungutya. Ano ito? Panipi, tumawa si Ye Wu Huan, sa labanan ng pagsuporta sa pamilya, matagal na ninyong narinig na nawalan ng tropa ang pamilya Guso. Hindi lang sila nagpakasal, kundi ang anak ni Guso ang nawalan ng buhay. Ngayong alam mo na ang sitwasyon, ano ang binabati mo sa akin? Huli na para umiyak ako. Galit na sabi ni Gusu Fang. Nakangiting sinabi ni Ye Wu, huwag kang pabigla-bigla, ang Panginoon ng Guso. Ang pagbati sa inyo ay may katotohanan ni Ye. Itatanong ko sa Panginoon ng Guso, gusto mo bang maghayganti? Sabi ni Ye Wu Huan na may malamig na ngiti. Sana masira ko na ngayon ang mga bangkay ng mga miyembro ng pamilya ko, lalo na ang Aaron. Ako si Su Fengtian. Kung hindi ko papatayin ang anak na ito, hindi ako magiging lalaki. Malamig na iyak ni Gusu Fang. Hindi lang gustong ipaghiganti ni Gusu Fengtian ang pagpatay sa kanyang anak, ngunit gusto rin niyang mawalan ng mukha para sa pamilya Guso. Ngumiti si Ye Wu Huan, at pagkatapos, ang magaan na kamay ay magiging ulo ng itim na bla. Sa oras na iyon, isang ilusyon na ulo ang lilito sa harap ni Gusu Fengtian. Nang makitang si Ye Wu Huan ay isang multo, nagulat si Gusu Fengtian, Lord Ye, paano ikaw? Tama, multo lang si Ye ngayon, at lahat ng ito ay binigay ni Baihan Aaron. Malamig na sabi ni Ye Wu Huan. Tungkol kay Panguax, tumanggo si Ye Wu Huan, oo, para sabihin sa iyo ang totoo, hinahanap mo ang kinaroroonan ng palakol ng Pangu sa loob ng maraming taon. 5 taon na ang nakakaraan, natagpuan niya ang kinaroroonan ng angkan ng Pangu. Ngunit hindi niya inaasahan na si Han Sanchen ninakaw niya ang pagkakataon ng sipain siya ng mga lingmen. Ang mga salita ni Ye Wu Huan, iwasan ang mabigat at kunin ang magaan, ilagay ang lahat ng responsibilidad sa Aaron. Sa pagkakataong ito, pumunta ako upang makita ang pinuno ng lungsod ng Guso. Gusto ko lang pag-usapan ang pagtutulungan. Magtulungan tayo upang harapin Aaron. Pagkatapos siyang patayin, paano kung bawiin si Panguax? Sumimangot si Gusu Fengtian at bumantong hininga, bakit ayaw kong patayin si Aaron? Ngunit sa laban ng pagsuporta sa pamilya, misteryoso ang husay ng bata. Wala tayong paraan para harapin siya. Nahihiya tayo, kaya natin hindi man lang masira ang kanyang depensa. Isipin ang laban na iyon. Si Gusu Fengtian ay sobrang nanlulumo, at nag-iiwan pa rin ng anino sa kanyang puso. Lord Gusu, alam mo ba kung bakit hindi mo masisira ang depensa ng bata? Ngumisi si Ye Wu Huan. Siguro kung palakol ba ito ni Pangu, pero parang hindi naman. Kung tutuusin, bagamat hari ng lahat ng uri ng armas ang Panguax, ito ay palaging isang hindi magagapi na pag-atake, ngunit hindi pa ito nakarinig ng isang hindi magagapi na depensa. Panipi, haha, narinig mo na ba ang walang kamatayang Shuangkai? Huwag sirain ang Zuan Armor. Sumimangot si Su Fengtian. Tama, sinabi sa akin ng bata na nakakuha siya ng isang piraso ng baluti sa lihim na kayamanan ni Pangu. Nang maglaon, tinanong ko ang isang tao na suriin ito. Bago sumabog si Pangu, nakasuot talaga siya ng gintong baluti, na tinatawag na Immortal Zuan Armor. Gayunpaman, ang kanyang reputasyon ay siniil ng palakol ni Pangu, sabi ni Ye Wu Huan. Narinig ko ang tungkol sa baluti na ito. Narinig ko na ito ay mahirap at hindi masisira, ngunit hindi ko pa nakita ito bago. Akala ko ito ay isang alamat lamang, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay totoo. Lord Ye, gawin ibig mong sabihin ang Aaron ay may hindi lamang Panguax kundi pati na rin ang walang kamatayang Zuan Armor,
Sa palagay ko ay maiintindihan ko kung bakit hindi ko masisira ang kanyang depensa sa araw na iyon. Sa wakas ay naunawaan ni Gu Su Fengtian. Si Han Sanchen ay may martial arts ng wuxiang upang kopyahin, ang walang kamatayang Zuan armor upang ipagtanggol, at ang panguaks para umatake. No wonder kaya niyang umatras sa harap ng pagkubkob ng napakaraming eksperto. Tama, kaya, kung papatayin natin ang Aaron, makakakuha tayo ng dalawa sa pinakamalakas na kayamanan ng sabay. Mas interesado ka ba dito? Kumunot ang noo ni Gu Su Fengtian at hindi masaya ang kanyang mukha. Interesado ako, ngunit interesado ako. Ang problema ay hindi ko siya matatalo. Kaya nga ako narito para batiin ang Panginoon ng Guso. Sabi ni Yehuhuan na may malungkot na ngiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.